Hello guys! For today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit ako nag-start mag-vlog. So before tayo mag-start, huwag niyo munang kalimutan na mag-subscribe at i-like yung notification bell para updated kayo sa susunod nating mga video na i-upload. Marami siyang reasons kung bakit ako nag-start mag-vlog. Hindi lang siya basta-basta trip. Hindi rin dahil sa usong-uso siya. Sasabihin ko din to sa inyo kasi may mga tao kasi na kini-question yung ginagawa ko o yung pagbablog ko. Trendy na siya ngayon yung pagbablog. Hindi ko alam kung bakit sa isang mga kagaya namin na mga ordinary people lang is bakit parang ang big deal pag nag-vlog. Iba yung dating sa kanila pa nag-vlog ka. Kaya naisipan ko na gawan siya ng content para explain na rin sa inyo kung bakit. Dapat ito talaga yung una kong ginawa. Mahirap siyang gawin sa akin noon. Hindi ko siya ma-share or hindi ko siya magawang i-content kasi may mga taong hihilahin kanila pababa. Kaya, nung time na yon medyo bumaba yung self-confidence ko sa pagbablog. Kasi nga, hindi ko alam kung itutuloy ko pa siya. Parang ganun yung nangyari. Ang dahilan niyan is, nung simula kasi nung high school ako, imbis na phone ang ibili sa akin ng mami ko, tablet. Binibilan ako ng mami ko ng phone, pero para sa school lang, for emergency. So, nung time na yun, nung nagka-tablet ako, lagi na ako nag-video ng mga friends ko, ganun, yung pag magkakasama kami, pag nagkukulitan kami, mga nakakatawang moments, binivideohan ko. Basta pag ako yung kasama nila, andun yung ang dami namin pictures, ang dami namin videos, ganun. Hindi naman kami pala post nun sa Facebook kasi yung panahon na yun, parang hindi pa tayo into social media. So, yung mga videos na yun, nandun lang yun sa tablet ko hanggang ngayon, hindi yun naka-upload. Kasi yung memories talaga yung habol ko. At dahil nga mahilig ako mag-video since high school ako. So, na-realize ko, bakit hindi na lang ako mag-vlog? Ba't hindi ko na lang siya seryosohin? Dati for fun lang yung pag-video ko eh. Seryosohin ko siya, pero for fun pa rin. So, next, pangarap ko kasi na maging artista. Wow! Uy, sabihin nyo, ang taas naman ng pangarap mo, ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Uy, hindi. Talagang may reason kasi yun kung bakit gusto kong maging artista. Sabi ko, kung hindi matutupad yung pag-aartista ko, mag-vlog na lang ako. At least doon, makikita pa rin ako, mapapanood pa din ako. Bata pa ako, gusto nga talaga mag-artista kasi nga, gustong-gusto ko makita yung daddy ko. Yun lang talaga yung goal ko. Isang beses ko lang nakita yung daddy ko. So, hindi ko na nga alam kung saan ko siya hahanapin. Kasi nga, hindi pa naman talaga ako into social media. Talagang hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung daddy ko. At gustong-gusto ko na maipagmalaki niya ako na, uy, anak ko yan. Parang magugulat siya. Pinaka gusto ko kasi noon, gusto ko mag-artista. Tapos unang pasok ko is yung sa PBB. Kasi nga, di ba doon sa PBB, natutupad yung mga pangarap na ganun. Gusto mo makita yung tatay mo, papakita talaga sa'yo ni kuya. Binago ko yung option ko. Next is, kaya gusto ko mag-vlog kasi sobrang sentimental ko kasing tao. Talagang sobrang appreciative kong tao sa lahat ng bagay. Kahit basura na-appreciate ko talaga. Ultimo yung dumi, as in na-appreciate ko. Nasa isip ko, sobrang sarap mabuhay sa mundo. Kahit sabihin mo minsan may mga problema. Since bata pa ako, mahilig na ako mag-video. Kasi, gusto ko yung memories, makikip ko na hanggang pagtanda ko kung ano yung mga memories na ginagawa ko noon. Pero hindi lahat Siyempre, marami pa rin naman akong ginagawa na hindi ko nilalagay sa social media at kino-content. Kahit sabihin mo yung mga artista, may privacy at mayroon pa rin talaga silang pansarili na hindi lahat na ilalabas sa social media. Nag-vlog lang talaga ako is pag masaya ako. Or yung parang may occasion, may events, or nag-get together kami ng mga friends ko. O kaya pag may naisip lang akong content, dun lang ako parang nag-vlog. Hindi talaga yung lahat ng ginagawa ko o galaw ko is binavlog ko. Hindi ganun. Parang nakaka-drain din yung ganun na parang lahat na binidyohan mo, lahat pinost mo. Yun lang talaga guys, na gusto ko pagtanda ako, may babalikan ako. Na kahit wala akong viewers, wala akong kitain, hindi ako ma-monetize, wala akong pake. Kasi ang goal ko lang talaga is gagawin ko lang kung ano yung makakapagpasaya sa akin. Mag-vlog lang ako para pagdating ng panahon, pagtanda ko, meron akong babalikan. Ganito yung itsura ko nung dalaga pa ako. Kasi pagtanda mo, hindi ka na babalik. Hindi ka na babalik sa pagkabata, di ba? Lakas-lakas ko pa dati, nakaya ko pala to dati. Yung mga ganun, yun talaga yung pinaka-goal ko. Bonus na lang siguro yun kung talagang ibibigay sa akin ng Diyos na parang makikilala ako, nakikita ako. Next naman guys, di ba nga kasi guys,
friendly ako. Yun talaga yung unang-una pa lang hindi na wala sa akin. Jolly, malakas ang loob, adventurous. Dahil nga ganun yung personality ko, naisip ko na bagay ako sa pag-vlog. Dati kasi guys, mahihain talaga ako. At alam mo yun, wala akong kalakas-lakas ng loob noon. Nakatulong kasi sa akin yung sports. Kailangan lalakasan mo yung loob mo. Pag nakikipaglaban ka, matatalo ka eh. Kung pag mahina loob mo, nagkaroon ako ng self-confidence talaga. Hindi pa ba malakas loob ko nun sa part na gusto kong mag-artista, di ba? Kumbaga, pagdating sa pakikisama at pagiging yung personality ko ngayon is dahil talaga din sa mami ko. Nakita ko kasi siya kung paano siya makikisama sa mga tao. Ano siya, palabati siya, palangiti. Paano kasi siya makipag-interact, tapos kung paano siya mag-entertain ng tao. Nakita ko naman na, yun nga, andun yung pagiging madaldal ko. So, bakit hindi ko subukan na mag-vlog? Hindi naman ako mahihayin sa camera. Tapos, sa pagta-taekwondo ko, grabe din ako kabahan. Yung pag maglalaro na ako, ganun. Yun yung inalis ko sa sarili ko. Kaya isa rin yung sa nakatulong sa akin kung bakit malakas ang loob ko, or matapang ako na, alam mo yun, hindi ako mahihain. Ang dami ko ding friends doon, halos lahat, pati yung mga coaches, hinahanap ako. Full support pa yung family mo, di ba? Kaya talagang andun yung magkakaroon ka talaga ng self-confidence. Last naman is, full support yung mami ko. Bukod sa pagta-taekwondo ko, pag-aaral ko, full support din siya sa pagbablog ko. Hindi ko nga gets eh, kung bakit full support siya sa pag-vlog, mahihain siya sa camera. Hindi niya kayang yung magsasalita-salita pa siya sa vlog ko. Nagugulat talaga ako kasi bakit gustong-gusto niya na nag-vlog ako. Kasi yung mami ko is, naniniwala siya sa akin na kaya ko, na malakas kasi loob ko, na magaling ako. Kaya parang andun yung full support talaga siya. Hindi porket yung mahihain siya is magiging hindrance yun na wag ako mag-vlog kasi parang pati siya masasama sa pag-vlog ko. Hindi naman eh. Ito yung mga panahon na depressed na ako eh. Sobra-sobra na yung ginagawa nila. Tapos pati yung pag-vlog ko, ginajudge na nila. Nagagalit sila pa nag-video ako. Tapos, nawalan ako ng gana noon. As in, nawala yung self-confidence ko noon. Tapos parang tinapon ko yung pangarap ko noon. Yung time na yun. Kasi di ba pangarap ko nga is maging artista. So, sabi ko, gusto kong makilala ako sa pag-vlog para makita ko yung daddy ko. Okay, titigil na ako sa pag-vlog. Ayoko na. Wala naman akong ginagawang masama. Parang ang laki-laki ng kasalanan ginagawa mo. Alam mo yung inis na inis sila, gano'n. Hindi ko yung sinabi sa mami ko na, mami, ayoko na mag-vlog. Parang nung time na yun is nade-depress na ako kasi naririnig ko yung mga sinasabi nila. Nung time na yun, sobrang saya ko sa ginagawa ko. Tapos biglang may gaganon. So, nawalan ako ng gana talaga. As in, umiiyak talaga ako. Na parang bakit ganun sila? At ganun yung nagawa nila sa akin. Lahat ng kilos ko is parang mali. Alam nyo guys, yung mga chismosa, mga galawang chismosa, na-depress ako sa mga ganung klase ng tao. Pag-uusapan ka, yung sisiraan ka, sa ganun ako na-depress talaga. Yung hindi ko alam kung bakit, ba't ganun sila, anong kasalanan ko. Pati yung pag-vlog ko, inano nila, nagagalit sila na nag-vlog ako, na nag-tiktok ako. Parang lahat yun. Kumbaga, yung mami ko no, proud na magaling ako sumayaw. Sige na, mag-tiktok ka kasi magaling kang sumayaw. Talent mo yan eh. Sige na, kumanta ka, gumawa ka ng cover kasi talent mo yan eh. Sige na, mag-vlog ka kasi talent mo yan eh. Support na support yung mami ko sa lahat ng passion ko o sa lahat ng dreams ko, sa lahat ng talents ko. Support siya. Kaya hindi ko matanggap na yung ibang tao, ganun yung ginagawa or parang ganun yung mga sinasabi. Hindi naman talaga nila alam kung bakit din ako nagvo-vlog, di ba? Parang tingin lang nila, isaglalaro ako. Ang gets ko naman kasi matatanda na sila. Iba naman talaga mga isip ng mga matatanda, di ba? So, hindi ko rin sila masisi. Pero kasi nung time na yun is na may personal lang talaga sila. Gusto lang talaga nilang manira ng buhay ng may buhay. Gusto lang nilang manira ng tao. Gusto lang nilang pabagsakin ka. Ganun lang pala yun. Kasi hindi pa ako nakaka-encounter ng mga tao na ganun, na talagang sisirain ka para bumagsak ka. Tapos pag bumagsak ka, pagtatawanan ka nila. So, nung time na yun, na-depress na talaga ako kasi ang dami nang nangyari. Wala talaga akong gana mag-vlog. Talagang tinigil ko na, yung para bang pati nag-social media detox na ako. Di ba hindi kasi ako nagkikwento sa mami ko ng mga problema ko. Hindi ko kinikwento sa kanya kung may mga taong ganito sa akin. So, never in my life na nagkwento ako about sa buhay ko, sa family ko. Kasi ayoko din masaktan yung mami ko. Na, mami, may mga ganitong, may gumaganito sa akin. Kumbaga, as mother, di ba, ayaw nilang nakikita na, ayaw nilang nalalaman o nasasaktan yung anak nila. So, hindi ko kinikwento sa mami ko yung mga masasakit na nangyayari sa buhay ko. Kasi nga,
ayokong ma-disappoint siya na may mga ganun pala ang tao. Ayokong pati siya masaktan. Kasi yung mami ko sobrang bait, diba? Tapos, grabe yung ano niya sa akin eh. Yung tiwala at paniniwala niya sa kakayahan ko. At ayokong mag-iba yung tingin niya sa paligid niya o yung sa mga tao na may mga ganun pala talagang tao. Basta nag-iba talaga yung nangyari. Kasi yung dating kwela ako, maingay ako, yung alam mo yun, luka-luka ako, yung jolly ako, kalog, nawala talaga yung ganun ko. Nawalan talaga ako ng tiwala at paniniwala sa mga tao. One time, parang yun nga, gusto ko nang magpakamatay. Ano na yun guys, may naririnig na akong boses. Sa isip ko, may naririnig na akong boses. Parang yung mga ginawa nila sa akin, yung mga sinasabi nila sa akin. Paulit-ulit yung tumatakbo sa isip ko. Hanggang sa dumating sa point na naririnig ko na yung mga boses nila. Hindi ko na alam gagawin ko sa sarili ko nun. Alam na akong ginawang mali, bakit ganun sila sa akin. Grabe naman yung pakikisama ko una pa lang para walang masasabi sa akin. Sobrang galang ko, sobrang maasikaso ko, sobrang considerate kong tao, yung to the point na para hindi mo ko antayin, hindi na ako maliligo, magbibihis na lang ako para walang masabi sa akin. Para lang hindi magalit sa akin na, ano ba yan, pa-importante, kailangan paantayin, ganyan. Ayoko nang may masasabi sa akin yung tao ng ganun. Ayoko talaga, kasi nga, alam ko yun sa sarili ko na mabilis ako ma-stress sa mga ganung bagay, sa mga ganung klase ng tao. Nung time na LDR na kami ng mami ko, umiiyak ako noon pagtawag ko kasi paghugas ko, umiiyak ako. Pag nagtutupi ako, umiiyak ako bigla. Kaya naglilinis ako ng bahay, naglalaba, umiiyak ako bigla. Hindi ko namamalayan na umiiyak ako. Kasi nga, yung tumatakbo sa isip ko, paikot-ikot, paulit-ulit, tapos may naririnig na ako mga boses, tapos iniisip ko na palagi kung ano yung sasabihin sa akin itong mga taong to, kung ano yung ginawa kong kasalanan. Tumawag ako sa mami ko, sabi ko hindi ko na po kaya. Hindi niya alam na may mga ganun palang taong gumaganon sa akin. Sobrang bait ng mami ko. Hindi ko matanggap na sobra niya akong pinuno ng pagmamahal, sobra niya akong suportahan sa lahat. Tapos may mga taong ipaparamdam sa akin na hindi ako kamahal-mahal, na hindi ako dapat suportahan, yung mga ganun. Hindi ko akala iiyak ako sa vlog ko. Sabi lang ng mami ko sa akin, na huwag mo silang pakikinggan. Ano bang ambag nila sa buhay mo? Wala naman, di ba? Huwag mo silang pansinin. At yun nga, mami ko lang talaga yung mula umpisa noon pa. Siya lang talaga nagpapalakas ang loob ko. Mama's girl ako, pero hindi ako nagkikwento ng buhay ko sa mama ko. Kasi yung iba, di ba, yung mga ibang magnananay is tandem sa kasamaan. O kaya, pag may kaaway yung mga anak nila, nakikisali sila sa away bata. Mami ko hindi ganun. Pag babatiin niya kayo, pag-aayusin niya kayo, kakausapin niya rin yun kung ano yung, papangaralan niya rin yun. In a nice way. Hindi kanya yung ipapahiya or papagalitan dahil na nasaktan lang yung anak niya. Hindi ganun, hindi siya magagalit. Kaya takot ako sa mami ko. Kasi ganun siya magdisiplina, ganun siya magmahal. Magtatakot ako na magalit siya sa akin or ma-disappoint siya sa akin. Kaya ayokong gumagawa ng kasalanan or ayokong maging masama ang ugali. Kasi nga, hindi ganun mami ko eh. Hindi masama ugali ng mami ko. Sinasabi sa ni Paolo na, hindi mahal, ituloy mo lang pagka makikinig sa kanila. Ituloy mo lang yung pag-vlog mo, kasama mo naman ako. Totoo na talagang pagmahal ka talaga ng isang tao. Tulad nga ng mami ko, pag mahal na mahal kayo ng isang tao, susuportahan ka niya. Hindi niya makikita mali yung ginagawa mo. Kasi wala naman talagang mali. Kumbaga doon lang may mga mali sa mga taong hindi ka talaga mahal o hindi ka sinusuportahan. Sapat na sa akin yung may dalawang naniniwala sa akin. Isa o dalawa, okay na yun. Yung mami ko nga eh, sobrang supportive niya sa pangarap ko, sa mga ginagawa ko, sa talents ko, sa passion ko. Pero bakit kayo na hindi ko naman kaano-ano, lang ambag sa buhay ko, pero bakit ang dami niyong nasasabi? Samantalang yung mami ko, masayang-masaya siya at siya pa yung nagpupush. Actually talaga guys, hindi talaga ako into social media noon pa. Hindi talaga ako marunong mag-IG, hindi ako marunong mag-TikTok. Facebook lang ako. Tapos yung Facebook ko, hindi rin ako pala post ng pictures. Profile picture ko, ilang taon bago ko siya mapalitan. Kaya nagugulat sila, sinasabi nila, unti lang picture mo, no? Hindi ka pala picture, ganun-ganun sila. Sabi niya, ang ganda-ganda mo, tapos hindi ka man, kini-stock nila ako. Hindi nila nakikita na marami akong picture. Wala daw silang ma-stock sa akin ilang taon bago ka nagpo-post. Tapos yung sa IG ko din, nagka-IG ako. Pinilit lang din ako ng best friend ko nun dati
na si Angelica. Sabi niya, Bes, mag-IG ka, maganda ang IG, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, ano ang gagawin ko dun sa IG? Yung lahat, guys, mga dahilan kung bakit ako nag-start mag-vlog. Sana na-motivate ko din kayo sa mga dreams nyo na pag may mga humahad lang or may mga tao humihila sa inyo pababa, hindi naniniwala sa mga kakayahan nyo or hindi ka sinusuportahan, magpatuloy ka lang. Ilakasan nyo lang yung loob nyo. Pag maniwala kayo, unang-una sa lahat sa sarili nyo. So yun lang guys, thank you for watching and see you in my next vlog.